Isang panibagong iskandalong yumanig sa pamilya Bangag matapos umanong masangkot si Congressman Sandro Marcos sa isang insidente ng pandanakit. Ayon sa lumabas na ulat, di mo rin ang bumbog si Sandro ng isang sibilyang walang kalaban-laban sa labas ng isang pribadong establishmento. Agad itong nagdulot ng ingay sa social media at hinimok ng publiko ang masusing imbestigasyon. Sa gitna ng kontrobersya, sinasabing labis ang pagkahiya at pagkabigla ni na dating unang ginang Imelda Marcos at Senadora Amy na nagsabi sa nasabing insidente. Ilang malalapit sa pamilya ang nagsabing nais sana ng mga ito na panatilihing malinis ang pangalan ng kanilang angkan. Ngunit ang insidenteng ito ay posibleng magdulot ng matinding dagok sa kanilang imahe, lalo na sa darating na halalan. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Sandro hinggil sa mga baratang. Nananawagan naman ang ilang human rights groups at mga mambabatas ng patas at transparent na imbestigasyon upang masiguro na walang kinikilingan at mapapanagot ang sinumang lumabag sa batas. Patuloy naming susubaybayan ang isyong ito at ihatid sa inyo ang mga pinakabagong detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihita ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Right? Ayon sa ating puting ahas, yung mga naka-witness doon ay nagulantang nung binugbog ni Sandro Marcos ang kanyang jowa. Okay, wag na lang natin pangalanan yung jowa kasi mukhang nananahimik na. Right? So, ayon sa ating puting ahas na naka-witness, okay, baka i-delete na naman ni Smug, sabi ni Truth Faith. So, ayon sa ating puting ahas na naka-witness doon sa pangyayari during the campaign, itong anak ni Kuting, well, anak ni Lisa Smugs, ay ginombag ang kanyang girlfriend. At marami nakakita pero tinakpan lang ng mga, syempre kinover up para daw hindi makaapekto kay Kuting. Yan. So imagine nyo mga palangga, itong anak ni Lisa Smugs ay manang-mana sa kanyang nang jojombag ng jowa. At napag-alaman ng ating puting ahas, maybe yung family nun ay, tumahimik. Hindi maybe. Tumahimik na lang. Ayon sa ating puting ahas ng mga naka-witness, dahil ang kanyang jowa, ex-jowa, ay may negosyo din, kaya may mga businesses, tumahimik na lang kasi sinisindak-sindak ng pamilyang mambubudol. So, kailangan malaman niyo kung gaano ka sindikato ang talagang binudol tayo, yung sinuportahan natin. Imagine nyo, kung alam lang natin, so pinigil nila, hindi na pamilya, para pagtakpan ang kawalang hiyaan ni Sandro. At ngayon, lumalabas, okay, mismo, ayon sa ating puting ahas sa Senado, ay alam mismo ni Senator Amy Marcos at sinabi niya mismo kay not kay Sandro, okay, sa mga taong nasa paligid niya na so young and so corrupt. So ano ibig sabihin nito? So yung mga ito iba-ibang iba-ibang puting ahas yung nagbibigay sa atin ng information. So ibig sabihin hindi totoo kasi ako mismo, okay, sinasabi ko sa inyo na si Sandro Marcos ay tumanggap ng Rolex as bribe money coming from Avel Bacudio, yung nag-design na ngayon sa butod ng nanay niya at nagtatay ng barong. Di ba? Former friend ko yan. So kaya nga isinisiwalat ko sa inyo dahil walang kaibigan. Right? Bagong lipunan, you're here. Okay? Yan, welcome, Palangga. Roy. Okay, ito kasi si Gerald gusto pupukin ng kahoy. But anyway, so sinabi ko sa inyo, couple of, I think, mga nakaraang buwan, na si Sandro ay tumanggap ng Rolex. Pinakita ko na ebidensya sa inyo yung conversation namin. Even si Talakera, si Twebol Salakera, na tumanggap siya ng Rolex galing kay Avel Bacudio na binili dito sa Amerika. Alright? Kasi personal yun eh. Personal knowledge ko yun.
Sinabi mismo sa akin yon. So bakit siya tumatanggap ng bribe galing sa kay Avel? Saan ginamit yung ano na yon? Bakit siya binigyan ng bribe? Kasi magkakasabwat sila sa mga kontrata sa DPWH. Okay, di ba? I told you already na yung chief of staff ni Sandro na pabalik-balik din sa Amerika na si Yeye Vivas na nakabili na rin ng mga bagong bahay. Si Abel nakabili na rin ng bagong bahay. Ang signal ni Inday. Ayan. So, kaya according to Senator Amy Marcos, si Sandro ay so young yet so corrupt. So, ano gagawin natin dito? So, ang gagawin natin, huwag natin tigilan ng expose. Kaka-expose sa kanila dahil balasubas, binababoy nila ang taong bayan. Yung chief of staff ni Sandro na si Yeye Vivas, na nakasama ko mismo dyan sa Pilipinas, okay, ay ang kasabwat ni Sandro sa mga proyekto na pinagkikitaan nila dyan sa Kongreso. Ibig sabihin, ginagamit ni Sandro ang power ng kanyang nanay na ahas at ang tatay niyang kuting para kumamkam. Hindi nagtatapos ang pangangamkam kay Lisa Ahas. May sariling diskarte itong si Sandro na nambugbog ng kanyang girlfriend. Hindi niya pwedeng pagsinungalingan yan. Dahil maraming nakakita sa kanyang pangbubugbog. Yung mga tao ngayon sa paligid nila ay takot actually. Kasi baka ipagurgur ni Lisa. Takot sila dahil yung iba nakikinabang, yung iba may negosyo. Baka sila ay pagtripan nitong pamilyang ito. By the way, yung mga tao ngayon na nagbe-business sa gobyerno, alam nila, sukang-suka na sila. Sabi nila sa akin, sukang-suka na sila, pero yung negosyo nila, ayaw nilang mapagtripan ni Lisa. Kasi nga, di ba, pag napagtripan ka, kahit wala kang gagawin, tatamnan ka niya ng kaso. So kaya power tripper, power abuser talaga itong, not only itong si Kuting, kasama na yung kanyang anak ngayon, na napakaganda ng training ground. Kasi ang training ground yan is si Martin Tambaluslos. Naalala nyo dati, in-interview ko yung honghang na yan. Okay? Nag-train yan kay Martin Romualdez na kung saan sabwat din sa mga negosyong smuggling, pogo, lahat. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, itinataya ko ngayong alindog ko dito. Ito yung larawan sa likod ng mga jejemon na gobyernong mafia at sindikato. Nambubugbog si Lisa Smugs, di ba? Sinapak yung asawa niya. O, di ba? Talaga may pinagmanahan. Then si Sandro, sinapak o binugbog ang kanyang ex na jowa. So yung mga nakakita during the campaign, na-shock. Pero ang ginawa nila, hindi nila muna talagang kinover up nila, walang nagsalita kasi baka masira ang kandidatura ni Kuting ng Norte. Okay? Hi dear Maharlika, at last nakaabot ako sa alindog mo, sabi ni The Vision 2030. Sino kaya ang mga kasabwat niya? Dapat sisentahin. Okay. Ngayon, mga palangga, yan ang kwento. At actually, hindi lang yan ginagawa nila. Naalala ninyo, okay, tapusin muna natin si Sandro. Okay? Nakita mo siya ang may pasimuno ng ano na yan, kunyari, pasimuno ng Maharlika Fund na yan, na ano ngayon, di ba? Naka-hold yan. Dahil sa kapalpakan ng mga hinayupak na yan, minadali yan para isama sa kanyang, sa tatay niya. Okay? Okay? Ayan. Kasi nagsama, yan ang modelo. Right? Yung tatay niya, pasensya na mayroong may mga pumapasok na message galing sa Malacanang, mga puting ahas ko. Alright? Nabasa lang natin, baka importante, baka pwede nating i-add sa ating chika boom boom o mukha nga. Okay, sige, mabasahin natin mamaya. Alright. So, yung ginagawa ng gobyernong ito, magsimula sa anak, sa kaduluduluhan ng angka nila, okay, lahat ng mga, especially yung Romualdez,
Kasi ang balita ko dyan sa mga taga Ilocos dyan, mga palangga natin dyan, ay hindi balita, ay ginigipit din ni Kuting at ni Lisa Smugs yung mga Edralin Marcos dito sa estate ni what? Estate ni Marcos Sr. So, family feud nga. Kaya naman, ayon sa Puting Ahas, galit na galit si Senator Aimee dito kay Sandro dahil bata pa mga magnanakaw na, kawatan na. Yun ang sabi niya. Okay? So, train na train ng kanyang nanay. Kasi nga, inahanda siya for 2034. Right? So, watching from Hong Kong, si Juanito. So ngayon, mga kaibigan, okay. Alison, ano pong update dun sa pera na ibalik na ba? Hindi pa nababalik, Jeremy. Hindi pa na, well, nandiyan na daw sa, sa Treasury Department. Tignan natin kung nandiyan dyan. Okay, kung nandiyan dyan pa nga sa Treasury Department. Pero tignan mo, di ba, yung ginawa nila dyan sa Maharlika Fund na yan, na minadali nila para doon sa ni Kuting sa state of nothing achieved. So ngayon yan ang nangyayari. Bawat pagkakataon na pwede ni Sandro pagkakitaan sa pamamagitan ng chief of staff niya at kasama si Avel na kumikita na rin sa kanilang mga hindi lang damit ang tinatahi nila. 'Di ba? Hindi lang damit, pati kalsada tinatahi ni Avel at nagkakapera sila sa pakikipagsabuatan niya kay Yeye Vivas. Rolex ba naman ang regalo kay kung tutusin payat yun. Diba ang regalo kay Sandro? Nakita niyo kung gaano kaganid ng pamilyang ito. Kailangan nyo lang ma-master, maisabuhay, maisaisip, okay? Kung gaano kawalang hiya ang Kuting at Ahas administration. Na yung anak nila, di ba, tinututukan lang natin si Kuting at Ahas, pero yung anak ay ngayon, simula pa ng pagpasok ng tatay niya, di ba nagsiga-siga nga siya ngayon dyan sa Kongreso. Nagsisiga-sigaan sa Kongreso, kaya naman, di ba, lahat ng pwede nilang pagkakitaan ay ginagawa nila ng kanyang Chief of Staff, Sandrolex. Sandrolex, sabi ni, okay, ano sabi ni Apo bago mamatay? Bakit kailangan idamay? Alin? Sino ang idadamay? Yung text dito sa live na Puting Ahas kay Maharlika kung gusto niyo. Okay. Ano yun? Okay. Alright. Sila pa rin ba ni Taning? Sabi ni Liza Maluwang. Nandiyan pa rin si Taning. Patuloy pa rin si Taning namamayagpag pa rin siya, nagiging bagman pa rin siya. Okay, mga palangga. So ngayon, ayon sa ating Puting Ahas, kakalabas lang na balita. Naalala niyo yung message ito? Parinig natin. Right. Ang message, kukwento ko sa inyo kung ano ang buo, okay, ng kwento tungkol dito sa boses ni Lisa Smugs. Diba? Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Rinig nyo? If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Okay, narinig nyo yun? Okay. Nalala yung message ni Bianca, Zobel. Okay, I will tell you the story about it. Mga palangga. So yung extraction na yan na sinasabi pala, alright? It's like pagkikidnap ng
I think ilang bata yun sa Turkey. I'll tell you something. Kasi mga palangga, merong, ito, mainit-init pa, kababasa ko lang. Right? Ayon sa ating puting ahas, yung extraction na sinasabi ni Bianca Zobel ay yan yung pagdukot o pagkuha sa mga anak, okay, ng kaibigan ni Kuting na nagngangalang Francis Chua. Sino si Francis Chua? Siya ay kaibigan ni Tambaluslos, bata ni Tambaluslos, at isang kontraktor na inawardan din ng kontrata dyan sa Tacloban Airport. Okay, ulitin natin. Okay? Si Francis Chua na nakakuha ng kontrata dyan sa Tacloban Airport at kasabwat din dito, ayon sa puting ahas, si Congressman Zaldico na chair ng Appropriations Committee. So si Tambaluslos, si Zaldico, si Lisa Smugs ay kaibigan nila, kasama si Kuting, itong si Francis Chua na ito, nakasama din ni Kuting ito sa Polboronic session. So ano nangyari doon? Yung pala mga kaibigan, okay, itong si Francis Chua at ang kanyang asawa, yung kanyang misis, ay naghiwalay. Okay? Balikan ang ano natin, intindihin natin. Si Francis Chua may asawa, naghiwalay sila. At si misis pumunta ng Turkey. Dinala ang kanyang mga anak. Dahil ba't sila naghiwalay? Dahil yung kanyang asawang si Francis Chua ay madalas lango sa pulburon. Alak, lahat kasesyon niya ngayon itong sila Kuting. So anong ginawa dito? Ano yung sinasabi ni Bianca Zobel, 'di ba? Sabi niya, "Hi Liz," sabi niya, "I just got a call from Thor." Sino si Thor? Okay? Ito si Thor. Para maintindihan niyo yung mga bagong pasok dito. Okay, si Thor. Okay, where is Thor? Hanapin natin si Thor. Thor. Okay? Ito si Thor. Ayan, si Thor. Nakita niyo ba si Thor? Siya ang may-ari ng Asgard. Yung Intel firm na sangkot din sa, ito ilipat lang sa kabila. Na, yan yung naghanap ng aking peking address. Okay, naghanap siya ng peking address para ibinigay yan kay Ivan Uy. Si Ivan Uy binigay kay Lisa Ahas. Then si Lisa Ahas binigay kay Taberna. Okay, sila yung mga salarin. Alright? So doon sa isang channel, pakita natin. Yan si Thor. Okay? Marcelino, yan. So, yang si Thor. Yang si Thor mga palangga, ang ibig sabihin, sabi ni Bianca Zobel, I just got a call from Thor. Okay? And they're a bit concerned daw because they've gotten an order that the chief of ISAF is supposed to be changed by Tuesday. Okay? Si Thor, nag-aalala. Yung pinakita ko, mamaya maintindihan yung istorya. Nag-aalala siya kasi papalitan na ang chief ng ISAF. Remember that? Yung may naglagay ng video-video si Lisa na hindi daw siya nakikialam sa appointment. Nalala niyo yon? So yun magkakarugtong yung moment na yon. Okay, sabi ni Bianca Zobel, sabi niya, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAF as is daw. Sabi ganon. So, may mga nakaredy na there are people out already, right? To do some extraction. Gamitan by force ang mga bata para maibalik sa Pilipinas. See? Para kidnapping na rin to. Di ba? Forced eh. Okay, tuloy natin ang sabi ni Bianca Zobel, there are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAF as if daw para hindi magulo yung extraction. Kasi 2 weeks pa yata. Okay? Tapos sabi niya, just call Thor. So, ang ibig sabihin palangga, ayaw nila papalitan
itong ISAF muna, ang chief muna, maintain muna for 2 weeks kasi ang papalit nun is si Marceliano Teofilo, okay. So siya si Teofilo ayaw niya ng, ayaw niya ng ganito na illegal, okay? According to our puting ahas. Kaya nakiusap si Bianca Zobel at saka itong Thor, yung pinakita natin kanina, yung taong yun na wag mo nang palitan ang Chief of Staff kasi magugulo dahil ang plano nila kukunin ang anak ni Francis Chua doon sa Turkey. Kasi nga 'di ba nag-away yung mag-asawa, naghiwalay. So ang babae tumakas, lumipad, tumakas, nagtago doon. I don't know kung paano ba siya, tumakas ba siya, tumakbo ba siya. But anyway, pumunta siya sa Turkey. Umalis siya ng Pilipinas para nga layasan itong Francis Chua na ito na kaklase ni Kuting sa Pulburon at kaklase ni Tambaluslos, kaklase ni Lisa, kaklase ni Zaldico sa pangangamkam. Okay? Sa pagbibigay ng mga kontrata para kumita silang lahat. Alright? So ngayon mga palangga, itong Francis Chua na to, remember that Avengers, okay, na ginagamit ni Lisa, ito yung mga grupo nila. Ito yung code name nila, group nila. Kasama ngayon yan, yung intel firm na yan na si Thor. Okay, si Thor at yung mga tiwaling opisyal ng ISAF na pupunta sila sa Turkey para isagawa yung unofficial extraction. Ibig sabihin, mga palangga, supposedly, pag may mga ganong mga case, di ba, na yung mga ganyang bata, dinala ng nanay or something, may legal process yan. Idadaan mo sa between 2 countries. Pero dahil nga, during that time, dapat papalitan na yung chief of staff ng ISAF, okay? Ng chief ng ISAF. Kaya sabi ni Bianca at nag-usap sila na kay ni Thor, na wag mo nang palitan yung chief. So anong ipinapahiwatig nito mga kababayan? So ibig sabihin, si Liza Ahas Araneta Marcos ang nagpapatakbo talaga ng Pilipinas. Bakit siya sa kanya, bakit sa kanya magsasabi itong si Thor at saka si Bianca? Dahil di man siya presidente, ahas siya. Kaya si Kuting natutulog sa pansitan o bangag lang sa pulburon. So ngayon, mga palangga, ang ibig sabihin ng extraction ay kukunin nila yung mga bata sa Turkey nang hindi dumaan sa tamang proseso. Kasi illegal eh. Okay? Kasi kasabwat yung mga tiwali doon sa ISAF at itong si Thor at kasama na rin dyan si Bianca. So it's like extraction is another term of pag medyo intindihin natin sa basic na salita. Kinidnap. 'Di ba? Kinuha yung mga bata doon ng illegal. Okay? Ginamit si Lisa Ahas, okay, ginamit nila yung power nila, ginamit nila yung posisyon sa gobyerno para makuha yung 2 bata doon dahil nga kaibigan nila itong si Francis Chua. Kaibigan nila sa panggagancho. Kaibigan nila sa pagnanakaw. Diba? So ito mga dorobong opisyal ng ISAF, yung mga tiwali, at itong Thor, okay, yung Ashgard, na intel firm na hinahire ni Lisa yan para manggipit ng tao katulad ngayon sa akin, at hinire din nila yan, nila Ivan Uy, para i-hack ang Congress. Di ba we talk about that? Kung nakakasunod kayo sa akin, ito na yung mga sequence, okay, ng mga kasinungalingan, sequence ng mga kahayupan itong gobyernong ito. So, ulitin natin. So, yung video na pinarinig ko sa inyo, yung extraction pala na pinag-uusapan nila doon, yung pagdukot sa mga bata sa Turkey ng anak ni Francis Chua dahil nga naghiwalay sila ni Mrs. dinala sa Turkey at ginamit ngayon ni Chua yung kanyang connection
kay Liza at kay Kuting para gamitin ng ISAF, kunin ang mga bata doon. See? Nakita nyo kung gaano kawalang yato mga palangga. Kaya nga humihingi based on sa pinarinig ko ka ng boses sa inyo, kaya humihingi ng palugit itong si Bianca ng dalawang linggo, 'di ba? Kasi nga yung papalit na si Teofilo ay hindi sang-ayon sa ganitong klaseng extraction or illegal na mga sistema na gagawin ni Lisa, ni Bianca at ni Thor. Good luck, Philippines. Okay? Napakaaga para magsisigaw-sigaw ako. Pero ganito po kahayop. Sabi ko sa inyo, ganito ka sindikato ang ginagawa ni Liza Ahas. Nakita ninyo? More on si Liza Ahas Araneta Smugs. Hindi nakikipag-usap kay Kuting, kundi sa kanya diretso. Ibig sabihin siya ang talagang may power para magsabi kung tatanggalin o hindi, dudukutin or hindi. Si kawawa naman yung asawa ni Chua. Sa kapapasok lang, kaibigan nila si Francis Chua, kaibigan nila Kuting, kaklase sa Pulburon, kaklase din nila sa Bangagan, sa Inuman, Laklakan, then binigyan pa nila ng kontrata ni Tambaluslos dyan sa Tacloban Airport. Okay? So, ginamit pa ang power ng gobyerno para kunin ang kanyang anak sa Turkey. Okay? So kung ano man yung battle nila, legal battle nila, dapat maging fair. 'Di ba? Siyempre may karapatan din yung nanay nun. Nagkaaway sila, may karapatan siya. Kung maliliit pa yung mga bata, definitely maliliit pa kasi nasa 40-ish lang yung si Chua. So bata pa yung mga anak niya. You know? So, ginagamit nila yung power, ginagamit ni Lisa pati sa pangdurukot ng mga bata. I hope. Pero sa sistema kasi ngayon pwede nilang baliktarin. Kaya kawawa din tong asawa ni Chua. Nakikita niyo mga kababayan? So, ito yung sistema sa atin. Ito yung ginagawa ni Lisa, ni Kuting, ni Marcos Jr., diyan na binababoy nila kayo. Binababoy nila ang mga taong like katulad nitong Mrs. ni Chua. Anong kalaban-laban nun? You know what? I'll tell you something. Meron akong kaibigan dito. Hindi ko na muna babanggit yung pangalan para hindi tayo magkakasamot-sari. Naanakan siya ng politiko, dalawa yung anak niya. Okay? Ganito ka power tripper sa atin. Okay? So, dinala niya yung anak niya doon sa Amerika mga in early 2000, alright? Dinala yung mga anak niya sa Amerika, so to cut the story short, nakarating sila ng airport. Okay? Pero dahil sobrang powerful, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!